Magandang araw ulit, grade 6. At para naman po sa araw na to, we are going to proceed with theoretical probability. Kanina, experimental ang ating ginawa, in which na kailangan natin munang mag-conduct ng experiment para mapatunayan natin that the result of the probability has a basis. Kailangan may pagbasihan muna kapag kay experimental probability. Para pag na-encounter nyo ulit yung isang activity or isang event, ay may idea na kayo kung ano ilalabas. If the same conditions are applied. Kung parehas lang yung sitwasyon. Now, dito ngayon tayo kay theoretical probability. Define po muna natin kung ano ulit si probability. Again, probability is how likely something is going to happen. But, pag theoretical probability po, naiiba yung formula. In theoretical probability, we are just calculating on the number of favorable outcomes divided by the number of possible outcomes. Hindi na natin kailangan i-conduct yung activity. Ang kailangan lang natin malaman is ilan ba yung kasali dun sa event at gaano karami yung lahat-lahat sila. Hindi na natin kailangang mag-conduct ng activity na kung i-toss a coin, magto-toss a coin ka muna literal, and then from that is makakakuha ka ng probability na si heads ay ganito karami at si tails ay ganito karami. Kay theoretical, ang aalamin mo lang is kung patas ba sila parehas. Or ganun karami or fair lahat ng situation, gaano kalaki ang tsansa na ang bawat isang outcome ay lalabas. That is theoretical probability. So in theoretical or in probability, we are going to use the probability number line. In probability number line, it starts from the events that are impossible to happen and it ends with the events that are going to happen. 0% kay impossible, which is the start, and then the end is 100%, that equates to certain. Possible, mangyari. Or talagang mangyayari. Pag sinabi mo 100%, talagang mangyayari siya. And then in between the two is the equally or likely to happen. 50% pwedeng hindi, pwedeng oo. So pantay po yung tsansa na pwedeng mangyari siya. And then in between impossible and equally likely ay yung unlikely. So ito yung mga events na pwedeng mangyari pero maliit na lang yung tsansa. Kasi nga, kung mapapansin nyo, si impossible ay 0%. Si unlikely is 25%. So, in chances po, in numerical value, 1 out of 4 ang kanyang basihan. Pag nandun po ang range, isa sa kada 4 na pamimilian, you have a chance of being unlikely to be picked or unlikely to be chosen. 25% lang po. And then in between the equally likely and certain, we have likely. Malaki ang tsansang mangyari, pero may maliit pa rin na tsansa na hindi siya magaganap. Po? Kasi pag sinabi mong certain, kahit anong mangyari, magaganap po siya. Pag sinabi mong likely, may maliit pa rin tsansa, 3 out of 4. So kung ang magiging basis ay nag-survey ka ng 4 na tao, tinanong mo, may crush ba sila sa'yo? At ang sagot ng 3 ay oo, at sumagot yung isa ng hindi. So likely lang po siya to, the answer is likely, kasi 3 out of 4. Na yung 4 na tao na yun ay may crush sa'yo, 3 out of 4 lang. Pero kung yung 4 na yun ay sumagot na oo, lahat sila, so certain ka na silang 4 ay may gusto sa'yo. That is, or yun po yung pinaka-basic na, pinaka-malapit na paliwanag
kung paano natin magagamit si probability line. Again, the list of the 5 is impossible up to certain. So, impossible is 0%, unlikely is 25%, equally likely is 50%, likely is 75%, and then certain is 100%. So, in short, lahat nag-agree or lahat is magaganap po or magaganap ng tunay kahit ano po ang mangyari. Imposibleng hindi siya mangyari. Kabaliktaran po na impossible na kahit ano mang mangyari is hindi siya magaganap. Now, balikan natin yung formula. Sa formula po, may theoretical probability, we are just going to divide the number of favorable outcomes divided by the number of possible outcomes. Kung gagamitin natin to sa inyong klase, ano ba ang nakalagay sa inyong klase? Ano ba ang bilang ng lalaki sa babae? So we have 18 na lalaki at 8 babae. For the first question, anong sabi? What is the probability of picking a female? Now, in theoretical probability, the formula is the number of favorable outcomes, the number divided by the number of possible outcomes. So, favorable outcomes. Sino ba ang favorable? Sino ba ang tinatanong sa ating first problem? The question is female. So, female po ang ating kukuhanin. Si female ang ating favorable outcome. So, kung pipili daw ako nung nakapikit sa inyong klase at magtuturo ako blindly, anong probability na ang mapipili ko ay babae? So, 18 po si favorable outcome. Divided by the number of possible outcomes. Ilan ba ang possible outcomes? So, para mabilang natin ang possible outcomes, kailangan natin pagsamahin si male at si female. So, we have 18 plus 8. That is 26. So, to calculate the theoretical probability of picking a female from your class, we are going to divide, or we have to divide 18 by 26, in which 18 is the number, baliktad pala, 8 pala, 8 lang pala. Hey, si sir, naduduling na naman. 8 lang. So, to calculate the number of probability of picking a female from your class without bias, the probability is 8 over 26, or ilang percent? Tingnan natin. So, we are going to divide 8 by 26. So, kailan B? Mag-add tayo ng decimal sa dividend at sa divisor. So, ilang 26 meron sa 18? Pag nagbilang po tayo, dalawang 26 ay 52. Tatlong 26 ay 78. So, pag nagdagdag pa tayo, lalagpas na. So, or nasa malapit sa 3. So, 3 times 6 is 18. Carry 1. Wait lang, ba't may 0 agad tayo sa taas? Ulit. Okay. Ulit po. 8 divided by 26 at 0 at decimal point. Yan eh. So, ilang 26 galing kay 80? Kanina po, sabi natin ay 3. 3 times 26 is 78. Tama ba? Check natin. 3 times 6 is 18. Carry 1. 3 times 2 is 6 plus 1, 7. So, 78. 80 minus 78 is 2. So, nakakaisang decimal place pa lang tayo. So, nagdagdag pa tayo ng isa para maging saktong hundreds place value. So, bring down 0. 26 divided by 20 cannot be. So, pag cannot be, gagawin natin ay maglalagay tayo ng 0 sa taas. And then, 0 times 26 is 0. Bring down 20 at 0, magiging 200.
30 point something. Now, ang kailangan lang naman natin ay dalawang decimal place. So, the probability daw na ang makukuha natin ay babae, kung ako yung magtuturo sa klase blindly, ay 30%. So, ano yun sa ating number line? Kung 30%, siya ay nasa range ng unlikely. Ito po yun. Nasa malapit siya sa 25%. Hindi siya nasa impossible. Nasa pagitan siya ng unlikely and likely. So, dahil nandito pa siya sa range na to, tatawagin natin siya as 20 or 30% unlikely. Unlikely. So, maliit ang tsansa daw na ang maturo ko ay babae. Nakukuha po? Paano nakuha to? Kayo naman po. For number 2, baliktarin natin. What is the probability daw na ang mapipili natin ay lalaki? So again, mababaliktad lang po. Kanina, ang dinivide natin ng 26 ay 8. Ngayon naman po ay si 80 naman kasi ang tinatanong ay lalaki. So magiging 18 divided by, ilan po ulit? 18 plus 8 ay 26. Divide po natin. 18 divided by 26 cannot be. So add decimal point, add 0, add decimal point. So ilang 26 meron kay 180. So 26, 78, 78. Sa 78, meron na tayo kanina na tatlo. Pag dalawang 78, 16, carry 1, 7, 14, 15, 156. So meron tayong 6 na 26 kay 156. So 180 lang yung target natin. Try pa natin mag-add pa ng isang 26. So 12, carry 1, 5 plus 2, 7, plus 1 is 8. Bring down 1. So sumobra na, 182 na po ang lumabas. So ilan lang? Hanggang 156 lang po tayo. 6. So 6 times 100, 6 times 26, ayun na po yung lumabas natin, 156. 10 minus 6 is 4. Si 5 magiging 6. 8 minus 6 is 2. 1 minus 1 is 0. So may natira tayong 24. Add tayo ng 0. So magiging 240. So kanina nag-add tayo ng 26 kay 156, naging 182. So dagdag pa tayo, so pang pito to, dagdag pa tayo ng 26. 2 plus 6 is 8. 8 plus 2 is 10. Kaya may group 1, 1 plus 1 is 2. So 208. Pang 8. Pang siyam, add pa tayo ng isa, tingnan natin kung lalagpas tayo ng 240. 6 plus 8 is 14. Regroup 1. 1 plus 0 is 1 plus 2, 3. Bring down 2. So, 234 pang siyam. Now, pag nagdagdag pa tayo ng isa, siguradong lalagpas na tayo ng 240 kasi 234 na to. So, hanggang siyam lang po tayo. 9 times 26 is 234. 240 minus 234 is 6. So, dahil nakadalawa na tayo, okay na po ito. So, we have 69%. So, saan po yun sa ating number line? 69% is lagpas na sa 50%. So, saan siya mas malapit? Kay likely. So, lalabas po na siya ay 69%. Likely na ang mapili po ay lalaki. Nakasabay po ba? Okay po. Next. So, meron tayong box. Binago na po natin. Meron na tayo ngayong box. Kagaya kanina dun sa experimental. Kaya lang ngayon, hindi tayo mag-experiment. Theoretically, ano daw or ano ang magiging probability
na ang mabubunot natin, halimbawa, ang ilagay ko ay white. Kung ang ano daw ang probability na mabubunot ko ay white kung ang laman ng kahon ay dalawang white, tatlong blue, isang green, dalawang red, at isang violet na Crayola sa inside. So kung dito ako titingin habang bumubunot, what is the probability that I am going to pick a white crayon? Muli, ang ating formula is the number of favorable outcomes divided by number of total outcomes. So the favorable outcome is white. Ilagay natin ilan ba yung white. So ang white po ay dalawa. And then, ilan ba lahat ng possible outcomes? So i-add po natin lahat to. 2 plus 3, 5. 5 plus 1 ay 6. 6 plus 2 ay 8. 8 plus 1 is 10. And violet lang ha, and a violet. So, ibig sabihin, isa lang to. So, 10. Ulitin natin. 2 plus 3 is 5. Plus 1, 6. Plus 2. 2 plus 3 is 5. Plus 1, 6. 7, 8. 9 lang pala. So, hindi marunong magbilang. So, 9 ang number of total outcomes. Kasi dalawang white, tatlong blue, isang green, dalawang red, isang violet. So, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po ang total number of outcomes. Now, ano ang probability na ang maipili ay white? Sige po, i-post niyo po muna yung video. And then, try to solve it. Kung may sagot na po, ay pwede niyo na pong i-play. 5, 4, 3, 2, 1. So, pinlay niyo na. Ibig sabihin may sagot na po kayo. I-divide na po natin. 2 divided by 9. Ilan po? Hindi pwede. So, mag-add tayo ng decimal at ng 0. So, ilang 9 meron sa 20? Dalawa. 2 times 9 is 18. 20 minus 18 is 2. Add 0. Bring down 0. Ilan ulit 9 meron sa 20? So, dalawa. So, may dalawa na po tayong decimal place. Move tayo ng dalawa. Isa, dalawa. So, we have 22% probability that it is 22. Saan siya mas malapit? Impossible o unlikely? So 25% mas malapit siya. So that is 22% unlikely. No po? 22% unlikely na ang mabubunot ko ay white. Nakuha po? Isa pa po, bago tayo mag-activity. Burahin po muna natin lahat to. Erase. And then, what is the probability daw na ang makukuha ko or mabubunot ko ay green? Sige po, kayo po muna. Post niyo po muna yung video. And then, kung may sagot na po, pwede nyo na pong i-play. 5, 4, 3, 2, 1. So, ilan po ang green? Isa. Ilan po lahat? Ulitin. Bilangin po ulit natin. 2 plus 3 is 5. 5 plus 1 is 6. 6 plus 2 is 8. 8 plus 1 is 9. So, 1 over 9. I-divide po natin si 1 ng 9. Cannot be. Add 0 and decimal point. Add decimal point sa quotient. Ilang 9 meron sa 10? Isa. 1 times 9 is 9. 10 minus 9 is 1. Add 0. Bring down 0. So, magiging 10. Ilang 9 meron sa 10? Isa po ulit. So, meron tayong dalawang decimal places. Move tayo ng dalawa. So, 11%. 11% na ano? 11%, mas malapit po siya ulit. Kasi kapag sinabi mong impossible, 0% talaga yan. 0%, so saan siya mas malapit? Kay unlikely. So, 0%, wala ang ating ballpen.
11% unlikely. So, 11% unlikely po ang ating sagot. For example, number 3 or number 4. Okay po, nakukuha po. Para po sa ating activities, same box po ang ating gagawin. Babaguhin ko lang po yung mga tanong. Tanggalin lang po natin itong palagay sa kanya. Ayan po. So, for our activity, same question po, what is the probability of picking blank? So, for number 1, what is the probability of picking red and white? So, pagsasamahin nyo po si red and si white para po makuha yung probability nilang dalawa. For number 2, what is the probability of picking a black crayon? Number 4, what is the probability of, or number 4 agad, number 3, hindi na naman marunong magbilang si Sir. The probability of picking a white and a green, or white and green crayons. For number 4, what is the probability of picking a red, blue, and black crayon? And number 5, what is a probability, or what is the probability of picking violet and green crayon? So that is 1 to 5 po. Again, sa kapirasong papel, pang grade 6 po, kasama ang solusyon. Pakipasa na lang po sa Monday or sa Tuesday. Kapag po nagpasoli si ma'am ng inyong activity sheets, muli po, magulang ang magsasoli, hindi po mag-aaral. Kung may katanungan po, ay pwede naman mag-comment or pwede naman paratingin sa inyong advisor at may message ko na lang ang inyong advisor para po magkalinawan. Maraming salamat. Grade 6.